So, magandang gabi sa inyo mga kabayan. May gagawin tayo. Yan, yung unit, ear ang. So, model nga pala nito ay 600A Pro. Ayan. So, sabi ng may-ari, bigla na lang daw nawala ng power. Dahil nga, galing daw to sa stock. Then yung gagamitin na nawala yung power. So yung ito na buksan ko na nga to eh. Ayun yun. Ayan o. So yun yung laman lang. Mga malilit na board. So ayan o. So chinek natin. So wala naman ako nakitang kakaiba or ano. Ayan, malinis naman siya. Then try kong i-plug in. Ayan. So check natin. Wala. So wala. Then gamitin natin ng multi-tester. Check natin yung kung dumadali ba, kung lumalampas ba sa switch yung voltage niya. So ayan. So madali lang naman ito i-repair pag mga ganito. Step by step lang. So yan, 216. So ibig sabihin lumampas siya sa switch. So dito na tayo na-analyze sa board. So dito naman tayo sa secondary. Check natin yung secondary voltage niya, yung 5 volts, negative 5 volts, 12 volts. So yan lang. So naka-ground yung ating negative probe din. Yung positive probe ng tester natin ano lang natin sa mga So yan. So basa rin natin na So wala. So wala tayong na reading na voltahe. So malamang sa malamang yung problema nito ay nasa primary. So hindi nagka-transfer yung voltahe niya sa secondary. So ganun lang yung pagka step by step natin na pagre-repair ng ganitong unit na no power. So yan. So dyan tayo magpo-focus. So dito ina-analyze ko siya kung bakit siya walang power. So yung fuse, siyempre titingnan natin yung fuse kung itong fuse na to ay okay ba o sira. So yan. Siyempre yan. So yan. So pag ganyan guys, nagbabasa yan yung parang speaker sa multi-tester. Hindi ko nga lang siya nilagay ng sounds kasi may nagbibideo kay dyan sa amin, baka makopyright. Then ito, chinek ko yung niya, fuse niya ay sira. So yan tinis ko siya ay yan, ayaw siya. So yan ohms yung nare-read natin. So ganun lang kadali yung pag troubleshoot ng mga ganito, step by step lang. At marunong tayo mag-analyze pag nagre-repair. So napansin ko dito parang naluma na yung kanyang yung fuse casing niya, parang hindi na siya parang sobrang gato na. Ayan, inayos ko pa ngayon So ayusin ko muna yan, then lalagyan ko yan ng bagong fuse. Ayan. Then siyempre bago ko lagyan ng fuse pala ay chinek ko muna yung mga diode kung may shorted. Kasi nakakaduda kung bakit ito ay nasira yung fuse. Minsan kasi sa isang unit may dahilan kung bakit pumuputok yung fuse. May mga shorted or fluctuate na kuryente, ganun. Then dapat dapat inaalam din natin yun.
So yan, nilagyan ko na nga pala dyan ng fuse muna para ma-check natin kung fuse nga lang ba yung sira niya. So yan. So yan o. Ang hirap. Pasensya na kayo kung malikot yung ano, kasi isa lang yung kamay na ginagamit ko. Nahihirapan ako. Ayun, yung, pag ganun yung parang ano, yun ay passer. So hindi lang may tutok na masyado ng test probe. Nahihirapan nga isang kamay lang. Ohms yung nariread natin Yan, yan. Yan yung ano, ibig sabihin connected na siya. So yan. Then check natin to kung fuse nga lang ba yung sira niya. So yan. Plug in na natin. And then yun. 'Di ba? Fuse lang ang sira na nagawa agad natin. So yun nag-read na nga siya Ayan So yun lang pala yung dahilan, fuse lang. So 'di ba, napakadaling mag-troubleshoot. Basta marunong kayo mag-analyze at step by step makukuha nyo agad yung ganitong problema. So ayun So maraming salamat ulit. Sa susunod na video na ulit.